At sila Enrique Hill, sila Kim Chu, Ay, si Enrique magaling sumayaw. sila si Maha, yan. So mga naka-work ko na yung mga yan. Bibilis din ang pick-up. Galing. Galing din. What can you say about copywriting the dance? Mhm. In our community, we call that biting. Biting. So, it's a very long discussion. It's a very long discussion and parameters, no, ang dami. So, actually parang naging thesis topic ko to when I was doing master sa UP Diliman. Hindi ko lang natuloy. Kasi ang ano talaga niya, ang haba and ang dami. So, as long as, for me, ang personal take ko lang dyan, okay lang manggaya. As long as you don't use it as something that you can get profit out of. No? Oh. Or like, kasi kunyari, ginaya mo lang kasi idol mo, di ba? Sinayaw mo sa bahay. Sa TikTok. Sa TikTok. Ganyan. And siguro, the least you could do is credit the creator or the choreographer. Ganun, heavy naman ako about that. Pero in terms of copying choreography, I think it also comes with the intent eh. So, mga ganyan. Kasi when you say biting, parang in essence, lahat ng moves parang nagawa na talaga eh. Yes. So parang how do you set parameters na ito ginaya talaga to, ganyan. Sa hip-hop culture naman, kunyari sa mga battles, kapag may nanggaya ng move, make sure na dapat talagang iaangat mo yung move na yon. Parang ganon. Parang mas dadaigin mo, kumbaga. Pero pagdating sa industry, in terms of copyright, talagang legal copyright stuff, no? I think you can copyright choreography. That's possible. But I'm not sure that a lot of choreographers, number one, know the know-how. Also the bureaucracy and the process of everything on how to do it. And of course, the benefits and kung ano What do you get? How do you get it? How do you get it? Wala. Kahit ako, hindi ko din alam exactly kung ano yung idea. But I know it's possible. So, I think that ultimately agad discourages choreographers on copywriting their work. Pero ang dami ko nga ding nababasa at nakikita na sa ibang bansa na parang may nakita ako sa Instagram na parang ginagamit yung choreography niya sa iba-ibang plays or sa Broadway, ganyan, no, parang ganun. Tapos yan, kino-call out niya, ganyan. So, pero what do you mean kasi, kunyari, gumanon ako. Mm. Paano yun? Siyempre, Yeah, it goes back to the intention nga eh. 'Di ba? Parang yun nga, yung ganung move, ang dami na namang gumawa nun eh. So, hindi mo naman talaga masabi na ginaya. But, specific choice of music, specific moment when to do that, specific intention when to do that. Talagang kung expert ka nun sa field and kunyari nag-judge ka ng competition, mapapansin mo kung inspired to sa napanood ko before o di kaya outright ginaya to, parang ganon. So when you say ginaya, I suppose meron siyang like 8 counts, for example. At least yun. Grabe na 8 counts, halatang-halata na yun. Ilan ba dapat? Hindi naman, parang syempre kung 1-2 counts, di mo naman masasabi talaga eh, di ba? Pero 8 counts ba halata na? ako kapag nag-judge ako, kunyari sa provinces or kahit dito sa Manila, mapapansin ko kunyari kahit yung katabi kong judge, uy, pyesa mo. Tapos sinasayaw namin sa ilalim ng table. Tapos sabay na sabay, nangyayari talaga yan. Nangyayari pa rin yan. Kahit ngayon nangyayari yan. Pero ikaw nasabihan ka na ba or na ano ka na ba na, ginaya lang nito yung choreo ko? Na ikaw daw yung nanggaya? Talaga naman magsisimula ka dun eh. When I was starting my career, ginagaya ko talaga yung mga idol ko. Pero Ano ba mga idol mo? Ayan, of course, syempre sila Keone Madrid, Brian Puspos, what's up? Yan, mga Kaba Modern, ganyan, Jabberwockies. Yan, Si yung mga nagpalaki sa atin, di ba? Tama. Pero, syempre, nung naging professional ka na, you learn how to have your own identity and have your own vocabulary, etc. Kung ano yung style na mahanap mo. Pero in terms of yun nga, copyright about the legality of it, I'm not the best one to talk about it. Tapos, kaya kung hindi man feeling ko lang kung hindi man siya illegal na parang ipapa-copyright mo. Pag sinabi ng choreographer na hindi mo na pwedeng gamitin yung choreography ko. Kunya nag-away tayo, artist ka. Hindi mo na pwedeng gamitin yung choreography ko. Feeling ko dapat. For me, it depends eh. Parang bakit mo yun sasabihin as a choreographer? Sa akin kasi, personally lang, kunyari, binayaran yung choreography ko or binili yung choreography ko para sa certain artist or song. Kanila na yun.
Parang pa nga, ganun sa feeling gagamit. ko Pero may eh. times kasi na ang setup ay every time gagamitin nyo to, Babayaran ka. yan, depende sa usapan mo with the management eh. Right, right, So, right, yun. right. I think very established na yung rates, yung work ethic, yung culture. So, I believe, I can't say for everyone, pero myself, gusto ko talagang iangat yung industry, yung street dance, yung hip-hop dance in the Philippines. And hip-hop dance groups and street dance groups in the Philippines, kung paano sila tinitingala as artists. Mm. So number one, kailangan talaga maayos yung rates mo. Kumbaga, for lack of a better term, hindi ka magpapabarat. Kasi hindi mo naman may iwasan eh. Marami talagang medyo barat, tas maraming hindi mo naman masisisi na talagang pumapayag magpabarat kasi yun lang yung budget ni client. Tapos ito, wala naman kami ibang nakuha ang trabaho. Ito, ba't hindi namin kukunin? Pero if that practice talagang nagtagal at naging norm, talagang hindi aangat din yung industriya. So for me, you have to respect your value as an artist and as a dancer, as a choreographer. So that's number one. And number two, of course, yung work mo that nagre-reflect. Very excellent dapat, no? Bakit ka pa kukunin? O di kaya kung medyo ganito lang naman yung performance nyo, tatamad-tamad. So dapat talaga yung output mo speaks for itself. Pero I think naman it's in the right direction. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, ang daming nagbukas na opportunities. Especially with the emergence of social media, TikTok, and the groups. Di ba recently nga, kakatapos lang, what is that show nila Dasuri sa GMA? Nanalo siya eh. Nanalo siya, si Dasuri. Si Dasuri tsaka si Rojun. Naging student ko din si Dasuri before. Very humble, galing. Dati pa Very magaling good na siya. friends yan, si Dasuri. Dati pa lang magaling na siya. Tsaka, So, hindi ako nagulat na nanalo siya. I mean, ballet ang course niya sa college. Hindi ko alam yun. Yeah, course niya is Si Dasuri tsaka yung ano pa niya, yung isang friend niya. Ano bang show yun? Dancing, Stars on the Floor. Stars on the Floor. Na nandoon din ang ating kaibigan na si Glyza De Castro. Yeah. Pero di ba, I mean, to have these shows on networks, I think malaking bagay yun eh. Kasi ini-elevate talaga nila yung... Tapos hindi lang yun. Kasi ang nag-direct din itong show na to, si Coach MJ, talagang world champion siya. And yung mga students niya, yung mga choreographers doon. Oo, talagang, so kumbaga lehitimo talaga. Yes. Di ba yung ABS? Hindi lang yan. Meron din si Jel Atayde, meron din siyang show recently. Saan? Nakakatapos lang. ABS? Yeah. What? Anong show yun? Hindi, nasa dulo lang ng dila ko yun. Pero nag-judge ako dun eh. On ABS to? Time to Dance. Hindi ko to narinig. Time to Dance. Okay. Sino yung mga competitors? Mga dancers din talaga. As in, alam ko nag-audition sila. Hindi artistas? Hindi artista. May dalawa akong student na nandun. Tapos, ang nanalo si Ice, tiga Rockwell PH. Okay. Galing din. No, very important talaga eh. May mga ganyan tayong platforms. Tapos, before nun, meron ding sa TV5, meron ding, nakalimutan ko na rin yung ano. Pero sumali si Dustin dun eh. And before nun, may World of Dance din sa ABS. Yes, sa ABS. Sila Jobert sumali dun. Doon nga si Nate ng BGYO, di ba? Doon siya na-discover, tsaka sila... Si Nate, bata pa, naturuan ko din yan sa isang studio. Baby pa sila nun eh, di ba? Wow. Now, Chips, actually, sa ating sa Think Talk team, meron tayong tinatawag na manifestation table. Okay. So, as long as you believe in it, it's proven, it will happen. So if there's anything in your life that you want to, or anything that you visualize, or any dream, any goal that you want to become a reality, what is it? I think it's really that Filipino dancers become actually global and international dancers. 'Di ba? Ang sarap pakinggan na ang kinukuha hindi lang from first world countries. Hindi lang may basta maputi ang kulay, 'di ba? Pero kumukuha sila from locally dito sa Pilipinas. So, 'yun. Kasi ang galing eh. I mean, nakailang world champion na tayo? 6 world champion teams? Kaya nga. And really, honestly, a lot of it has to do, for me personally, as a media practitioner, a lot of it really has to do with the old guards. Like the big media, highlighting it.
Yes. You know what I mean? Kasi parang, And unti-unti, yan ang ginagawa nila. dapat Yeah. di ba? Na parang people have to know na hindi lang tayo sa singing magaling. Mahusay din tayo sumayaw. Yes. Di ba? Like, nananalo tayo. Literally nananalo tayo. And of course, 5 years from now, how do you see yourself? So, nasa beach, Ay! tapos Wow! hindi nagtatrabaho. Love it. Tumatakbo-takbo yung mga anak ko, gano'n. You have kids na ba? Wala pa. So in 5 years, gusto mo na magkaanak? Yun lang. Tapos very chill, sipping, San Mig Light. Yun lang. Hindi, kung... Diba? Kung mag-visualize ka na. We real talk, diba? Bakit hindi? True. Oh. Pag kailangan mo muna mag-asawa. Yes, correct. Or magkaroon ng babies para Yes. mangyari yung pangarap mo na yan Tama, in 5 tama. years. And of course, what is your message? Not just to the aspiring dancers, but sa lahat ng mga viewers natin. A lot of our viewers really probably don't even know how to dance. Mhm. But they're listening tonight and today and they're like, ang gagaling din pala tayo. Meron din pala tayong ganyan. Opo, mahuhusay yung mga Pinoy. Talented talaga. What can you say to them? If you want to dance, I think it's not too late to start. It's not too early to start. There's a lot of platforms, classes, studios that you can. Because if you come to think of it, especially going back to Skechers days, bakit tayo lagi nagko-compete doon kahit hanggang 12:00 na madaling araw? Kasi masaya siya eh. So when you go back to having fun, because dance is literally having fun. Yeah. Pag nasa club ka, nagplay yung magandang favorite music mo, ang gagawin mo, magsasayaw ka eh. So, just have fun. Huwag ka matakot na itry yun. Yes. And for aspiring dancers na gusto maging profession yon and maging professional dancers and choreographers, it's possible. You just need to know the right people, the right mentors, work hard. Not just hard, but work smart. Diba? You don't have to like quit your day job right away. Kailangan syempre. You have to be smart about You it. have to be smart about it. In any artistic industry din naman talaga. True. So, yun ang masasabi ko. Hindi ko pala natanong sa'yo kanina. Pero para sa'yo, sa lahat ng mga celebrities, hindi professional dancers lang, like celebrities in general, hindi mo kilala ng mga masa. Sino para sa'yo yung pinakamahusay sumayaw? Oh my gosh. Gandang tanong yan. Based on personal experience. Yes, of course. O your perspective. For me, one of talaga si Mark Heras. Kasi may experience ako dati nag-ASAP kami. Very tagal na, 2014, 10 years ago. Ngayon, alam mo naman dyan sa mga ganyang shows, talagang 1-2 rehearsal lang yan, salang na. Oo. Ang pinagawa sa amin na bit nun is our HHI competition piece. Tapos kailangan sayawan ni Mark Heras yung HHI competition piece namin. Same Syempre, choreo? Same choreo, everything. Pero syempre shortened version. Sabihin natin kung 4 minutes yon, mga 2 minutes worth nun. Pero still, HHI Yes. competition piece yon. Na-train nyo for 1 year. Tinrain namin for months, for halos 1 year. Inaral niya in 1 session. Tapos, I think naka 2 sessions lang kami nun. Tapos na-deliver niya. Nang mahusay? Mahusay. Hindi siya nagkamali. I mean, not as, pero hindi na naman kailangan eh. Pero, hindi siya nagkamali. I mean, nakuha niya. Wow. Actually, doon sa unang session pa lang na yun, na tinuro namin yung competition piece, kuha niya. Galing. Mahusay. Grabe yung pick-up. Galing. Siguro kala ng mga tao si Mark Heras, ano-ano lang, no? Bro, legit. Impressed ako sa kanya nun. Sino pa? Bukod kay Mark Heras? Of course, hindi ko na mention yung mga bago sila. Ken San Jose. Alam mo, mga dancer yeah, naman yeah. talaga yan. Actually, I would say, yung mga nagsasayaw sa ASAP na mga artista, hindi lang basta-basta yan eh. Kasi talagang inaaral lang nila yan. Day before, morning off. Oo. Tapos, pagdating pa sa staging, papalitan pa yan. Diba? Uusog-usog. Grabe, ang gagaling niya mga yan. So, dapat hindi sila minamaliit. Oo. Yeah. Yun ang talagang, it's the discipline that was, yung schedule nila, yung ganyan-ganyan. Kasi kahit, di ba, I mean, real talk na yung girl trends, di ba, nag-viral sila ng ganyan. Ang coach naman din yan, coach din naman sila, si Coach Mickey din naman. So, in-explain nila na parang wala naman talagang, they weren't able to not choreograph, to rehearse. Diba? So, hindi naman siguro fault yun ng girl trends kung di siya nabigyan ng chance na ng oras para talaga mag-rehearse. Kasi kung aralin mo lang yan din, kahit naman siguro ikaw, kung aralin mo yan din ng umaga, hindi, ikaw, Chief Beltran ka eh.
Pero 'di ba, kung aralin mo na ng umaga, hindi ka rin naman huhusay Pero dun. itong mga artist na 'to, grabe din 'yan. Ang galing din nila. Kasi magugulat din, eh, kapag, yung mga naka-work ko na kahit sila Enrique Hill, sila Kim Chiu, Ay, si Enrique magaling sumayaw. sila, sino pa ba yung mga naka-work ko? Sino yung ginawa nilang parang ambassadress of dance? Ng ASAP? Si Maha, 'yan. So mga naka-work ko na yung mga 'yan, bibilis din ang pick-up. Galing, galing din.